Sa bagong Facebook post ni Congressman Leandro Leviste, sinabi nitong nakatanggap ng 2 milyong Christmas bonus ang mga mambabatas sa panahon ng pirmahan umano ng National Expenditure Program. May mga mambabatas sa tahasan itong itinanggi bilang Christmas bonus. At para pag-usapan ito, makausap natin live via Zoom si Dr. Gary Dionisio, Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle University of St. Benilde. Magandang hapon po, Professor Dionisio, and Happy New Year. Happy New Year, Jack, at Maan, at Happy New Year sa ating mga taga-panood at tagapakinig ngayong gabing ito. Yes, Professor Dionisio, no, nakita naman natin kung gaano kaingay at kaaktibo itong si Congressman Leviste. Nawala nga si Congressman Barzaga, pumalit naman ito si Congressman Leviste. Ano po ang nakikita nyo sa mga, yung mga expose niya? Yeah. Gusto kong tingnan ito sa usapin ng governance and public administration. Yun ang aking specialization. Tandaan natin, according to Administrative Code, may iba't ibang mga papel at responsibilidad ang iba't ibang sangay ng ating gobyerno. Meron tayong executive, meron tayong Sir? Prof? Prof, mukhang nawawala yung signal niya, no? Kasi ngayon nga, pinag-uusapan natin, no? Medyo natahimik na si Congressman Barzaga. Ngayon, ito naman, si Congressman Leviste, na sunod-sunod din. Yung expose mula sa Cabral Files na sinasabi is, ayan, nandiyan na yata siya. Sir? Professor? Opo. Medyo nawala po kayo kanina. Professor? Mukhang may problema Okay, ang mukhang... kanyang... Ayan. Yes, opo. Yes, Professor. Okay po. Professor? Can you hear me? Yes, opo. Narinig na po. Sige ba ako? Opo, rinig na po. Sige. Katulad sabi ko kanina, Okay. tandaan natin na yung ating ay at may iba't ibang mga responsibilidad. And that's very important to... Okay, talagang mukhang may problema. Oo, siguro balikan lang natin siya subukan para natin siyang maayos balikan ang mamaya. line of communication. Oo. Pero yun nga, yung, alam mo yung mga issue, yung Cabral Files pa lang kasi nagkaroon na ng question yung manner kung paano niya nakuha ito. Yes. Pero ang balik naman ni Leviste, na the fact na nagreklamo kayo na sa manner na pagkuha, kinonfirm nyo naman na may talagang listahan, di ba? So yun yung point niya. Pero sabi, ay regular daw itong ibinibigay sa mga miyembro ng Yan yung sa ano Kongreso na yan. Oo, yung tuwing sa Disyembre. MOOE. Para nga daw, sinabi na rin naman ni Representative Puno na ito'y para makadagdag sa mga binibigay na tulong. Activity, sa yung mga tulong sa constituents nila. Tsaka parang dahil matagal silang mawawala, ay nagkakaroon muna ng, kumbaga hindi naman sila kailangan lagi pupunta doon para kukunin yung pera. Sinasabi, isang bigayan lang to. Yes. Pero yun nga, ang sinasabi, meron naman daw nag-acknowledge, pero meron nga sinabi na tinanggi dahil nga ito ay bahagi ng isa pang pondo, yung MOOE niya, tinatawag. So yun nga, hindi lang naman yan yung naging issue kay Congressman Leviste na talagang medyo nakita mo na sobrang active siya. Parang sa iba-ibang sa TV stations at radio stations, lagi siyang visible at very vocal. Ang sinasabi nga niya is for transparency. Pero wala namang problema sa transparency. Yeah, walang okay problema yun. doon. Kasi parang check and balances din naman yan di ba, sa ating gobyerno. Pero sana nga ay wala itong karga, no? Yung sinasabing parang baka mailihis ito sa katotohanan, baka may gusto talagang, alam mo yan, palitawin. No, nasa pansariling interes. Kasi sana ay interes ng bayan ang talagang kanyang iniisip. Kasi nga 'di ba ang napansin nilang pattern una kay Congressman Leviste nagsimula do sa Cabral Files na naging questionable kung paano niya nakuha nung nasita siya tungkol doon ay inilihis niya tungkol naman dito sa mga Christmas bonus. Again, sayang mukhang wala na yata si Professor. Balikan na lang natin. Nagkaroon pa tayong oras mamaya. Okay, sige. Okay, sa Viber, tatry natin sa linya ng telepono, si Professor Dionisio. Ayan Okay, na, sir. Sige, sir, medyo kahit mabilis lang po. Ano po yung basa nyo sa sa mga aksyon ni Congressman Leviste? May problema ako in terms of following yung mga specific rules sa Administrative Code at sa papel na ginagampanan ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno dahil nga from the very beginning yung pag-access ng files na sinasabi ng Cabral Files na ngayon ay mga appropriate yung Leviste files at ngayon for example yung usapin nga ng 2 million pesos bonus na ang sabi naman ng kongresista ay maliwanag na MOOE. Ito ay mga gastos na kailangan ng mga distrito
na siyang pantustos para ibigay na pansweldo at ilang mga operational expenses. So, sinasabi mismo ng ibang mga kasama niya na hindi ito bonus, kundi isang budget na allocated para sa mga gawaing pang-distrito, lalo na sa mga kongresista na malaki yung distritong sasakupan no, dito sa NCR at sa ibang bahagi ng ating Pilipinas. So, hindi ko alam kung ano ang nagiging motibasyon ngayon ni Congressman Leviste sa kanyang mga statement, kung ito ba ay meron ba siyang issue talaga na gustong iparating sa atin. Kasi kung ito naman talaga usapin ng transparency and accountability, wala naman tayong problema dyan. Pero dapat aralan din talaga natin paano ba ang sistema ng budget, paano ba ang alokasyon, for example, ng mga expenditures ng mga opisina ng gobyerno. Kasi sweldo ng tao, MOE. So hindi mo pwede namang hindi pa sweldohin yung mga staff mo dyan sa iyong distrito. So kung ito ay sweldo, bakit mo kailangan pa itong exposed na bilang isang Lalagyan ng mali Christmas bonus? Yeah. So yun siguro yung mga dapat nating alamin. At yun nga, sabi ko nga kanina, from the governance perspective, hindi ito nakakatulong para mas makita natin yung issue ng mga korupsyon sa ating bansa. Hindi to exposure, but rather simply a sort of creating unreliable information, no? Na maliwanag naman na ito ay kasama sa mga expenditures nga ng Kongreso. Ay, Dean Gary, may mga nagbumungkahe na maaari siyang ireklamo sa Ethics Committee, no? At masampahan ng, yun nga, kung ano yung kaukulang violation doon. Tingin nyo ay dapat pang humantong dito? Lahat naman ng mga kilos ng mga kongresista ay dapat from the very beginning ay alam nila na sila ay halal ng punong bayan at natawag tayong ethics of the profession at meron tayong Republic Act na nagko-cover nga ng Code of Ethics ng mga kongresista. So, kung ganito namang pagkilos, baka dahil nga neophyte naman siya, I'm sure, baka pwede pa natin siyang konting patawarin dahil neophyte, no? Baka konti lang siguro mag-aral, mag-enroll siya siguro ng mga short courses sa iba't ibang mga universidad. Pero yun nga po, tingin nyo, Dean, ito yung bilang neophyte, medyo masyado siyang mapusok, kumbaga. Naku. Ako, medyo talaga mahina signal. Pero yun yung maganda pa naman sana yung tanong. Okay. At saka ano kaya yung kanyang fearless forecast nga sa politika ngayon na 2026? Mamaya baka okay. balikan pa natin. Oo, sige. Naku, maraming salamat, Dr. Dean Gary Dionisio. Happy New Year po.